Utang na loob. Yung sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama. Yun, Hindi nila na natunugan na ganun ang mangyayari. Oho. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Naku. Yan na lang ang pag-usapan. Yung ganun, wag na kayong kung ano-ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Oho. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Kayo na nga, musta? Takot ako. Sa pag-approve niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant at Arms Aplaska, ginawi niya doon sa mga minority. Hindi naman kayo na nga, musta? Natakot. Hindi ko po hindi po ako Naku po, nabulol na. Hindi. Nag-aalala po ako. Sabi ko, bakit ang laking asset ng local government, ba't di Tingin ko ang update, ang gusto kong sabihin nito ni Bobong Marcos Jr., hindi ako mag-alamano. Di ba yan huy lagi niyan sinasabi tuwing nagsasalta ho siya sa harap ng stage. O, tingnan niyo ho yung pagkakaiba ng walang confidence sa sarili mga kapdi, tapos ikukumpara mo ito sa ating Pangulong Duterte. Napakalayo ho. Pag nagsalita si Pangulong Duterte, fluent, hindi ho katulad nitong ngagba na to na bulol-bulol. Tapos si Auntie Claire Castro, minamak niya ho, sino? Si Sen Pia Cayetano, na umiiyak-iyak. Diyan ho yan sa vlog niya. Tignan niyo ho yung pagkakaiba. O eto naman kaya mga kapdit, panoorin ni Auntie Claire Castro kung hindi siya diyan taga-talakera ng Malacanang, mga kapdit. Sigurado magre-react din siya dito kay Ngagba. Hindi. Di ba puro ganun ho mga kapdit? Lahat ho talaga, basta nandito sa administrasyon ni Ngagba, lahat at yung mga pumapabor sa mga, alam nyo na, nandito sa majority, kina Senator Marcoleta, kina Sen Alan, babanatan ho niya. Babanatan ho niya, lalo na may pagkakaugnayan sa mga Duterte, mga kapatid. Yan ho yung walang kredibilidad. Si Auntie Claire Castro, tingnan nyo yung amo niya. Hindi na ho makapagsalita ng tuwid. Lagi hong bulol-bulol, nakakahiya ho yan, mantakin mo, presidente, tapos hindi makapagsalita na maayos. Diyan lamang yan sa harap ng media. Paano pa pag na-international interview ho ito mga kapdate? Nakakahiya ho ang Pilipinas. Pagtatawanan ho yung milyong-milyong Pilipino. Di ba? O dito pa nga lang, tayong mga ordinaryong Pilipino, pinagtatawanan na ho natin na ba't ganyan yung presidente. Bulol-bulol. Kakagamit ho yan ng alam nyo na, white powder. Isa lang ho yung dahilan yan. O tas ikukumpara nyo sa sinasabi hong si Pangulong Duterte, pugad daw ho ng yung mga, alam nyo na, mga dito yung gumagamit ng white powder, isa daw ho siya sindikato. Pagkukumpara mo dito yung, kung sino yung totoong sindikato, mapag-aalaman ho talaga natin kung sino sila. Tingnan nyo, nakatayo, tapos hindi makapagsalita na maayos. O si Auntie Claire Castro, may masasabi ba dyan? O yung mga babanatan niya lang, sila Senator Marcoleta. Lalo na kasi tatalakayin din ho natin si Senator Marcoleta mamaya. tayo magtulungan? At nakikita naman natin, kapag nagtulungan, kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyong maibababa natin sa mga tao. Kaya yan po ang aming naging strategiya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, magiging mas maganda yan. O tingnan niyo ho yung mga pananalita ni Bobong Marcos Jr. Ulit-ulit na lang ho, magiging maganda, may plano. Yung plano ho talaga nito mga ka-update, mapatalsik yung vice presidente at yung mga nandyan sa majority, sila Senator Marcoleta. Mantingin po ninyo, ikakasuhan ng plunder, bribery. Sino binabanatan nila? Ayun, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte. Diba? Kahiya-hiya ho itong administrasyon. Ayun na nga ho mga kapatid, wala ho tayong mahabang pag-uusapan dito. Si Auntie Claire, nakita naman na ho natin kung gaano ho talaga kakapalang pagmumuka. Bagit pagdating ho dito kay Sen Pia mga kapatid, kung ano-ano hong pinuputak-putak niya na ginagaya, minamak pa ho niya. Pero dito sa video nito si Bobong Marcos Jr. nakita naman na ho natin mga kapatid kung paano maging bulol-bulol ang ngagba na si Presidenteng Marcos Jr. Tapos hindi lang ho yan lahat ho talaga ng kabalbalan
lahat ho ng kagaguhan magagawa ho netong administrasyon hanggat sila ho ang nakaupo. Nakita niyo ho mga kapdita, si Senator Bato ginawang fugitive, criminal, 200,000 to 250,000 daw pong kapulsan ang aaresto o nakahanda para arestuhin si Senator Bato. Iniisa-isa ho talaga sila. Sino ho kasunod? Si Senator Bongo. Oras na maaresto na ho ito si Senator Bato mga kapdit, isusunod na ho si Senator Bato, si Senator Bongo, dyan sa The Hague ICC, ipapatapon din. No? Kaya mga kapdit, ito naman, kakalabas lang ho rin nito, Senator Marcoleta ha, ayan o, basahin ho natin para ho mas malinaw tayo. Marcoleta faces plunders, raps over anomalous 75 million campaign, donation, mantagin po ninyo, pati ho si Senator Marcoleta, pati ho yung mga nadyan sa Senado. Yung mga nasa majority, mga kapdit, pinupulbuso nila. Alam niyo ho ba mga kapdit, noong nagkabutuhan ng impeachment dyan sa Kongreso, may dalawa hong congressman yung sinibak sa pwesto ni Recto. May sinibak po sa pwesto congressman na bumoto po ng no sa impeachment. Kaya hindi na ho tayo magtataka sa administrasyon ito na binaboy ho ang Pilipino. Ang masaklap pa ho dito mga kapdita, tayong mga ordinaryong Pilipino ho ang tinatamaan nito. Tinatamaan ho tayo sa inflation. Tinatamaan ho tayo sa lahat-lahat ng bagay. Yung ating sweldo mga kapdate, yung mga kasamahan ho natin nagtatrabaho dyan sa kahit sa ang parte ho ng lugar. Nakita naman ho natin magkano ho yung minimum wage. Nasa 700 ho ba? 750. Hindi nga umaabot ng 2,000. Okay lang ho sana kasi yung pamilihin mo ngayon, bawat kilo, pati gulay, umaabot ho ng 100, 200, o yung mga karne ho. Kasya ho ba yung perang 700, mga ka-update? 700 to 800 pesos sa pang araw-araw nyo. Hindi nga ho tayo makaipon. Hindi ho tayo makakaipon sa ganyan. Samantalang yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, mga update, lahat ho ng luxurious life, nagagawa ho na kaya itong kakapalan ng pagmumuha ni Anticler Castro, mga kapdit. Sobrang hirap kong gawin yan. Sobrang hirap kong gawin yan. Mantakin mo yung pinoprotektahan mo. Alam ng buong mundo na gumagamit ng white powder at bulol-bulol sa harap ng camera. Mahirap interviewin yan, mga kapdit. Tingnan nyo, dyan nga lang, hindi niya alam sasabihin niya. Diba? Lahat to talaga ng panggigipit mga kapatid, gagawin nitong administrasyon ito para humapatalsik si BP Sara at yung mga kasamahan niya sa majority, sila Senator Marcoleta, lahat to sila si SP Alan, tignan nyo. Di ba, pinag-iinitan na ho nila. Itong si Senator Marcoleta, mantakin nyo, pati yan, gagalawin ho nila. Takot na ho yung administrasyon kasi gusto na naman lang palitan yan si SP Alan. Panigurado yan. Tsaka yung impeachment ni BP Sara gusto na nilang kontrolin. Kasi mga kapatid dyan sa Senado, pagbotohan ng impeachment sa July 6 yan itutuloy. Kailangan ho ng 16 vote ng yes para sa impeachment ni BP Sara. Paano sila magkaka-16 votes? Diba? Luging-lugi ho yung minority ngayon. Kaya yung 2028 presidential election, napakalapit na ho niyan mga kapatid. Napakalapit na. Konting tiis na lang ho talaga. Another Duterte. Mas gugustuhin ko pong lumukulok ulit sa mga Duterte kaysa dyan sa mga magnanakaw sa gobyerno katulad ng administrasyon ito. Pipiliin ko ho, mga kapdita, pipiliin ko ho ang protektahan yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga babaeng inaabuso, yung mga gumagamit ng white powder, mga kapdita. Wala ho yan sa lipunan. Yan po yung nagpapamalas, nagpapabagsak yung mga gumagamit ng mga white powder. Kaya tignan nyo, itong administrasyon ito, nagkandaleche-leche, tapos pinagtatakpan pa ni John Vic Remulla na sobrang safe daw ho ng bansa. Paano safe ang bansa? Bumaba daw ho yung krimen. Di ba? Katarantaduhan ho yan, mga kapatid. Ginagago nila yung mga Pilipino. Wala na hong maniniwala sa administrasyon ito. Kaya mga kapatid, hindi na ho natin papahabain itong ating intro kasi may buwelta rin ho itong si Senator Rodante Marcoleta patungkol nga dyan sa kabalbalan ng administrasyon ito at sa pangmamakho nila dito kay Sen Pia. Ito mga kapatid, rerektahin na rin ho natin ito para wala na rin ho tayong
pahahabain pa. Kaya mga ka-update, kung bago lang po kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang o malaking tulong na ho yan. Kaya update, pasadahan na ho natin ito nga mga pasapog. Buwelta ni Senator Marcoleta patungkol ho dyan sa nangyari sa ating bansa, lalo na ho yung pambabastos dito kay Sen Pia ay Cayetano. Kaya update, react na ho tayo. Itong salitang yon na alam naman nating 100% na naglalaman ng pagmamahal, Yan, opo. ng pag-aalala at pag-aalalay sa kanyang kaibigan, lalong-lalo na sa mahal sa buhay. Kapag ka yung salitang yon ay dumating sa iyo Opo. sa akmang panahon, Yan. hindi yung halimbawa Sa anumang kaparaanan, ano ha? Oh. sa, dito naman yung dahil nga sa may cellphone na tayo, Opo. hindi naman po pwede, maliban na lang kung walang signal. Ayan, oo. Halimbawa, nung nagkakaroon ng alingas-ngas, sabi na nating kaguluhan, meron pang putukan, dahil gabi nga yun, yung isang maliwanag na, Sen, kumusta ka na ba dyan? Ano ba ang ano Ayan. dyan? Ano bang may tutulong namin? Oho. Kapag ka yung pag-aalalang yun, ay talagang dumating doon sa pagkakataon na kailangan dumating, Yun. lalo Opo. mong pahalagahan yun eh. Pero kapag ka dumating yung pangungumusta, Oho. kinabukasan na, Ayun. parang ano eh, parang courtesy na lang. Di ba? Oho. So, yun lang ang masasabi ko dahil sa, diyan nagtatalo yung mga ibang mga kasama ko eh. Opo. Nasa majority kami, nandito yung minority. Sabi ng mga minority, kinumusta rin naman namin kayo eh. O, yun na nga Pero po. pagka tiningnan mo yung yung mga oras kung paano ipinaabot Dumating, na-receive, opo. yung kanilang pag-aalala halimbawa, yung kanilang pag-aalala. No? Yung concern, ano? Yung concern nila, yung simple Kaya mo kamusta. ginaganon. Alam mo na ibig ko sabihin. Opo. Paano kung halimbawa, isa lang sa amin ang, kasi siguro yung isa sa amin, tinesting lang. Aha. Pagka-text niyang ganon, nagsipag ano. Ah, Makikita mo eh. Opo, oho. So, ikaw na ang bahala ngayon na magbigay ng pagpapakahulugan. Yung pinag-uusapan kasi natin, yung kadakilaan, yung nilalaman ng puso mo Yung intention, no? sa Tama panahon kayo. na ipinadala mo yung mga salitang may pag-aalala Oho. at pagkalinga sa'yo. Yun ang importante. Oo. Kaya, wag na tayong magplastikan, sabi ng mga kasama ko. Opo. Alam naman natin yung oras na sunod-sunod kung kailan kayo nagpadala ng pag-aalala sa amin. Ako naman, hindi naman ako nakikialam na ron dahil sa, ang alam ko, tayo ay ginagabayan. Ayan, opo. Di ba? Wala naman tayong pinagsimulan na masama. Ang tanging alam ko noon ay ginagampanan namin ang aming tungkulin. Opo. Yan, diyan ko ipinauubaya lahat sa ating Panginoon Diyos, ang ating kapalaran. Totoo. Kasi, alam nyo, Sen, ang nangyari ganito parang binabash patuloy, ano? Ang inyong kasama sa Senado dahil sa, para bagang dating, hindi nyo man lamang kami kinamusta. Yun bang saloobin, yung damdamin na yun, hindi na siguro para punahin natin o i-bash yung isang tao kahit pa tayo galit siguro, masama ang loob natin sa kanya. Hindi naman siya tumayo ng dahil doon eh. Yun na nga po, Malayong Sen, malayo doon eh. Oho. Tanggap naman namin kung halimbawa nakalimutan o kaya naging huli ang pagkaka-text Opo. ng kanilang pag-aalala. Hindi na yun eh. Hindi na yun ang kaya hindi lang na yung napunta issue. doon dahil nga nagkaroon pa ng palitan ng paliwanagan kasi doon. Pero kung halimbawa, hinayaan na lang naming lumipas yun, wala namang pagmumulan pa ng di pagkakaunawaan doon eh. Totoo Ang po. naging problema kasi, may tumayo pa sa dami kasi ng mga nagbibigay ng mga iba't ibang naratibo, na parang yung nangyari doon sa nakaraang araw na yon, yung dalawang makulay na araw na yon, Opo. nagsimula nung Lunes, medyo nagkaroon ng lal ng Martes, biglang may pumutok ng Miyerkules. Yung Yan. dalawang araw na yon, Oho. ang daming mga conspiracy theories eh. Ay, naku, kanya-kanya angulo po. Ang pinakamasakit doon, yung parang gawa-gawa pa namin eh. Well, yun po ba sakit? Parang stage siguro po yan. Hindi ko
Yan ho ang mahirap mga kapatid. Namantakin po ninyo, sila na nga ho yung naipit dyan sa loob ng Senado na nagkakagulo, nagkakaputukan mga kapatid. Sila pa ho yung sinisisi ng mga alam nyo na, yung mga bayarang trolls at media. Parang sila pa ho yung pinagbumukhang may kasalanan o parang gawa-gawa lang ho nila yung putukan para ho daw makatakas si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong, nasaan yung mga kasamahan ho nilang nasa minority, yung mga ibang senador? Sila Tuta Soto, ilang minuto lang ho yung nakalipas, nagkaputukan dyan sa loob ng Senado. Yan ho yung kinapuputok at kinasasama ng loob nitong si Sen Pia. Bakit kung... Kasi isa pa ho mga kapatid, meron din hong nagsabi na yan ngang mga minority nakatunog na raw o nakarinig na magkakagulo dyan sa Senado para arestuin si Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi daw sila sinabihan? Sila nga hong nasa minority, wala na ho lahat dyan. Sino naiwan? Ayan, yung mga nasa majority. Tapos sila pa ho yung pinagdududahan. Kaya yung mga bayarang trolls at media mga kapatid, wala ho karapatan yan. Kaya wala ho sila karapatan. Mga walang hiya ho yan, mga yan. Mga bayaran lang ho. Pera lang ho yung katapat nila. Di ba? Hindi ko na masyadong pinansin. Pero alam na alam mo yung talagang gustong gumawa Opo. ng iba. Opo. Na palilitawin nila ngayon dahil maaring kontrolado nila yung social media halimbawa. Okay. Importante sa kanila yung maiba nila yung naratibo. Sabi kasi nila, he who controls the narratives. Yan ang opo. magiging yan ang makapag-impluwensya sa perception at opinion ng mamamayan. Pero Totoo. alam mo, ako palagi akong naniniwala na ang katalinuhan ng mamamayan ay hindi mo susukatin sa ganun lang. Yan, tama po Marunong ding mag-analyze yan. Hindi sa mo maniwala basta-basta sila, maimpluwensyahan, sa tama. maniwala sila o hindi. Ako tiwala ako sa mamamayan. Sa kanilang kabuuan, Opo. lilitaw at lilitaw ang tunay na naratibo dyan. Samantalahin ko na yung punto niyan sa yaman din lamang nabanggit nyo. Actually, nung tumayo po si Senadora Risa Ontiveros at doon nga na niya nasabi na para bagang dating parang wala lang. Pagkatapos po niya magsalita ay parang tumayo ho kayo Hindi, tumayo talaga kayo at gusto niyo sanang magtanong sa kanya, Sen, Pero nakiusap po ang Senate President Alan Peter Cayetano na kung maaari ay pagbigyan nyo na. Huwag na magtanungan pa o kung sa bagay na yan ang kanya sinabi, magkabilang panig. Pero pwede ko bang hilingin sa inyo, Sen? Ano bang dapat nyong itanong at ano bang gusto nyo itanong sana kay Senadora Risa Ontiveros batay doon sa kanyang mga naging pahayag? Hindi kasi sana ang inaasahan ko na tumayo siya ron. Opo. Maaari naman siyang magbigay ng kanyang opinion at pahayag sa nangyaring 2 araw na yon. Pero sana ang itatanong ko dahil hindi ko na nga naitanong sa kanya, Opo. bakit bigla na lamang napunta dun sa konklusyon na bakit tayo nagkaganito? Oho. Para bang ang nangyari, hindi man niya sinasabi, napunta tayo sa ganito, sa pinakamababang bahagdan ng kasaysayan ng Senado. Opo. Parang yung 2 araw na yon, parang nagkaroon ng kaganapan dahil sa nangyari. Na nagkaroon ng palitan ng leadership. Samantalang kung titingnan mo, maski sila yung magsalita, yung pagpapalit ng leadership, karaniwang nangyayari na yan. Totoo po yan. Oho. Napalitan si dating SP Migs. Escudero. Hindi, si Migs muna. Migs muna. Yes po. Migs pala. Pinalitan ni Chis Escudero. Yes po. Siyempre, initially, may tampuhan doon. Pero maski sila, alam din nila na mangyayari at mangyayari Anytime yun. pwede mangyari yun. Ngayon, makalipas ang ilang panahon, si Chis nga yung nagsara na ng 19th Congress. Opo. Hanggang sa pagbubukas ng 20th Congress, si Chis ang nauna na na-elect. Alam na natin yon. Ngayon, pagkatapos, nabaligtad ang pangyayari. Opo. Si Tito Sen na ang naging Senate President, siya na yung SP. Opo. So alam naman nila, nakaraniwang nangyayari. Ito yung pinaka-nature ng isang parliamentary institution katulad ng Senado. Oho. Lalong-lalo na kami, 24 lang. Ang dali naming mag-usap.
Opo. Kung minsan halimbawa yung priorities hindi nagagawa, teka muna, parang ganitong nangyayari, pwede kayang usap tayo para palitan natin, para yan, naman oo. ganito, malagay naman sa ganito, ganyan. Ano. Nangyayari talaga yun. Siguro, ang hindi lang nila matanggap sa nangyari nung Lunes, hindi nila inaasahan na makakarating si Senator Bato. Oho. Maliwanag sa kanila ang kwenta. 12 hawak na namin. Okay. Okay. Opo. Sila naman ay 11 ata, di ba? Opo. Kung makukuha niyo yung 12. So wala rin silang magagawa, sabi niya, kasi kung 12 lang, Opo. ay kinakailangan mo makuha yung 13 kasi yung 13 majority na yon. Yun, Ngayon, oo. sabi nila, imposible naman makarating si Senator Bato. Oo. Ang nangyari kasi, yung hindi nila inaasahan. Although sa akin din, hindi ko rin naman alam kung paano nangyari yon. Opo. Ngayon, nagkapalitan ngayon. Yung pagkakapalitan na yon, dahil nga sa hindi nila inaasahan, Oo. sa aking palagay, nakapagbigay ng matinding Sama ng loob sa kanila. Na yun siguro ang dahilan kung bakit napakahirap tanggapin para sa kanila. Opo. Kagaya na pinapaliwanag ko, bakit hindi mo matanggap yung pangkaraniwang nangyayari sa ganong klaseng institution? 24 lang kayo eh. Oho. Yung mag-usap lang kayo ng isang araw, may mangyayari talaga doon eh. Totoo po yan. Oho. Yung nangyari sa nakaraang mga pangyayari, natanggap, bakit ito hindi mo matanggap? Dahil nga, doon sa hindi inaasahan. Oho. At kung makikita mo dyan, ako, tingin ko, ito lamang ang takeover na talagang walang basbas ang Malacanang. Walang basbas. Baka Yung mga mukhang sila hindi rin takeover alam. noon, mga takeover na kay Mix Subiri at yung mga nakaraan pa. Opo. Maski na yung na-takeover si Coco Pimentel, lahat. Oho. Maski nung nag-assume si Franklin Rino, lahat yan, merong basbas lahat ng Malacanang. Hanggang sa dumating ng Lunes, yun wala nang basbas ang Malacanang. Hindi nila rin alam din. Oo. Mangyayari pala yun. ano? Isa yun. So, Opo. bakit ganun ang sama ng loob? Hindi nila inaasahan eh. Oho. They did not know what hit them. Nagising na lang sila sa katotohanan na nakarating si Senator Bato. Oho. At hanggang nakuha nga namin ang majority. Ang katotohanan, na masama ang loob nila, aminin mat nila o hindi, nung pumasok ako sa lounge namin, Ayun, yung diba, kinukwento nyo naikwento nga. ko na, Opo, oho. sabi ko, mga kaibigan, ang pupula ng... Ba't ang pupula ninyo? Ngiti-ngiti naman sila. Alam naman nila, boss, nag-enjoy kami. Mga ganyan. Opo. Ayun. Alam na natin yon, di ba? Oho. Kahit na gano'n na nangyari, talagang mahirap para sa kanila. Samantalang nung tanggalin nila si Cheese, may eksena ba? Wala. Wala po, wala. Ni Oo. wala nga ang butuhan sa amin. Eh. Oo. Sukat na nakita ni Cheese na, May bilang na. may 14 na pala kayo. Sige. Siya pa nag-congratulate. Oho. Siya pa yung nagpasumpa. Oho. Sports lang eh, di ba? Kayo lang ata hindi nakakalam nung oras na yun. Nagpapalitan na pala eh. Di ba? O, di ba nagmi-meeting pa ako sa Blue Ribbon? Hindi ko Oo. alam. Nag-hearing pa kayo eh. Tinapos ko pa hanggang alas 4 eh. Hindi na pala kami. Natawa nga ako eh. Pero Iba nga. hindi ba tinanggap namin? Ba't pinipilit nila na, hindi, masakit ang loob niya, napalitan niya. Mali po yun eh. Oo. Tanggapin po. Ayan mga kabdit, example ho yan. Bakit nga naman hindi makamove on yung mga ngayong minority? Yan nangyaring pagpapalitan ng liderato. Ang dami ho nilang ngaw-ngaw dyan sa social media. Lahat ho dahil kasi sila, karamihan ho sa kanila napalitan sa mga puro Senate Committee, Blue Ribbon, lahat ho sila mga kabdit halos napalitan ho sila. Noon, natatandaan nyo ho ba mga nakaraang buwan lamang ho'y nakalipas, Blue Ribbon Chair, itong si Senator Marcoleta, mga update, may meeting pa ho dyan sa loob ng Senado. Mantagin po ninyo, 1 oras lang ho ata ang lumipas. Bigla ho siyang pinalitan bilang Blue Ribbon Chair. Nagulat ho lahat ng mga ating kababayan sa nangyaring pagpapalitan nga ng liderato dyan sa Senado. Pati si SP Chis Escudero, mga update, pinalitan ni Juan Bol Itbulaga, Tito Soto. Tapos hindi naman nagsalita, nagkomento itong mga nasa minority noon. Wala naman ho silang naging problema. Diba? O tapos ngayon, hindi ho sila makamove on sa pagpapalitan ng liderato, sa pagluklok nito si SP Alan, kaya kawalanghian o talaga. Kasi ngayon mga kapatid, hindi nga nila mahahawakan yung Senado. Hindi ho nila mahahawakan yung impeachment ni Bibi Sara Duterte. Diba?
hindi ho nila matatarantado ang mga Pilipino hanggat hindi sila nandyan sa majority. Diba? Natin na dahil sa nabigla kayo, pero kinakailangan bumalik kayo sa inyong kasaysayan. Nangyayari po talaga ito. Aha. Yan lang naman ang dahilan eh. Kaya siya tumayo na gano'n. Ba't po nangyari sa atin ito? Na para Ba't daw- kinakailangan bigyan mo ng malaking punto yun na, bakit? Nagpalitan lang ba tayo? Di ba dating nangyayari ito? Yun ang ano ko eh. Ngayon, Yun sana ang tatanong ninyo. magsisimula ako doon. Opo. Bakit parang takang-taka ka? Oho. Nang dahil ba sa nabigla lang kayo? Opo. Kasi ang itatanong ko rito, hindi mo man lang napansin na si Senator Bato, sa kanyang kalagayan, dahil hinahanap nga siya ng kung sino-sino, di ba? Nagpunta pala yung NBI doon, at inamin naman ni Tito Sen, Opo, di ba? oo. Inamin niya na merong warrant of arrest. Bagamat sinabi niya rin sa akin, hindi ko nakita yung yung warrant. Di nila pinakita. Basta sinabi lang nila Opo. na merong warrant of arrest na isa-serve namin. So, ang sinabi niya, makipag-coordinate kayo sa USAA. Oho. Oho. O tatanungin ko sana sa kanya, Madam Senator, bakit hindi mo sabihin muna, kaya tayo nagkaganito? Ba't yung pinapasok ang NBI? Ayun. Sino ba nauna? Alam na pala ng Senate President na mayroong warrant of arrest. Ba't di mo itanong sa kanya, ba't niya hinayaan na makipag-coordinate pa ang NBI sa USAA? Ang ibig sabihin nito, pinayagan niya na arestuhin ang isang incumbent senator dito mismo. Dito mismo sa premises ng Senado. Eh, itanong mo sa sarili mo, bakit tayo nagkaganito? Opo. Hindi ba mauna mong dapat na itanong doon sa mga kasama mo sa majority na ngayon ay minority na kayo? Oho. Hindi mo rin ba itatanong, Senator Risa, kung anong ginagawa dito ni Antonio Trillanes? Oho. Hindi ba dapat yun ang naisip mo? Si Antonio Trillanes ba, una ko nasabi doon yun sheriff na ba ng ICC? Oho. O is he working with the Interpol? O kaya, siya na ba yung executive director ng PCTC? Kaya siya nandito, siyang magsaserve. Oho. Dapat sana tinanong mo muna yon. So, Ayun. lahat ng nangyari nung Lunes na yon, hindi pa dating nangyayari sa atin. Oho. So, ba't mo itatanong ngayon, Mr. President, ba't nagkaganito tayo? Hindi ba? Parang nalagay daw sa kahiyahiyang kalagayan ng Eh, Senado. sino nga nagpasimula? Ba't Ayun, tayo nalagay oo. sa ganong kalagayan? Oh, hanggang sa dumating ang Miyerkules, hindi nakakuha ng temporary restraining order. Ibig sabihin, hindi nag-issue ng temporary restraining order ang ating Korte Suprema. Yes po. Oo. Hanggang sa binigyan sila ng 3 araw na mag-submit ng mga kaukulang pagpapaliwanag pa. O dumating ang araw na yon, hindi pa rin nagbigay ng TRO. Opo. Pero, dinistinggi ng Korte Suprema na hindi kami nagbigay ng TRO, pero Yes. nananatili pa rin kanyang kinoconsider pa rin namin yung merito ng kaso. Oho. Hindi pa tapos ito. Anong ibig sabihin nun? Yun lang, pagbibigay ng TRO ang hindi binigay. Ngunit, Yes. aayusin pa, i-dispose pa, pag-uusapan pa, ano ang magiging hatol nila doon sa main case, doon sa merito ng kaso. Oho. Maliwanag yun eh. Yun ang nga po. Pero, bakit meron ng NBI? Naggusto na siyang Oh, arrestuhin. tapos sasabihin nila, may technicality, may ginagamit pa silang technicality. Wala namang kaya sa Senado, nandun kami sa GSIS. Oh. Jen, Oho. ang pagitan namin, ding-ding lang eh. Ding-ding lang talaga ang pagitan. Opo. So, sasabihin mo ba, wala kami, sinabi ng Pangulo Jen, wala kanyang nanggaling sa gobyerno na kautusan na arestuhin si Senator Bato. Yan. Kaya sabi niya, kalma lang kayo. Yun ang sabi ng Pangulo. Oh. O anong ginagawa ng mga NBI? Ang sabi na naman ng presidente ng GSIS, kasi po ang daming dumadaan na rito ngayon kasi nga sarado yung tagus-tagusan main gate daw po, dito po. oo. Ang dami po naming mamahaling mga kasangkapan na dapat na rito kaya tumawag po kami ng NBI. Mga Malino paintings naman daw. yun eh. Oho. Philippine National Police ang may katungkulan nun, hindi NBI. Yun na nga. Oh.
Ngayon, tatanungin niya na, bakit po nangyari sa atin? Itanong mo muna, sino ba ang nagsimula ng hindi karaniwang pangyayari dito sa Oho. Senado? Bakit nangyari yun? Ang tanong Oo. At ang naging daan kung bakit nagkagani-ganito tayo ay yung mga di pangkaraniwang pangyayari na inyong pinayagang mangyari. Oho. Nagsimula na tayo, umaga pa lang, nandyan na yung NBI. Oho. Inamin naman ni Tito Sen. Nagmerienda, Alas 7 pa lang ata daw ng umaga. nag-breakfast nandun sila eh. doon. Oo. At yun lamang kanyang kautusan, makipag-coordinate kayo sa USA. Bakit nyo i-execute, bakit nyo i-implement, halimbawa, ang isang warrant of arrest dito mismo sa premises ng ng Senado? Oho. Walang nangyaring ganon. So, dapat hindi siya nagtanong ng ganon na para bang takang-taka pa siya. Opo. At sa katapusan ng kanyang pagpapaliwanag, parang gusto pa niyang i-attribute sa amin na kaya kami nagkaganon dahil nga sa pangyayari na dumating si Senator Bato. Oho. Technically speaking, Jen, member naman siya, di ba? Totoo po. Oo. Pwede siyang bumoto, bakit hindi? Bakit? Hindi ba siya pwedeng bumoto? Pwede. Opo naman. Hindi ba siya pwedeng pumasok? Pwede. Hinahanap nga siya. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nga nandyan pala kayo eh. Oho. Pero kung halimbawa, pinayagan nyo siyang pumasok, Oho. pagkatapos paglabas na, tsaka nyo na lang siya hinuli, kung kaya nyo siyang huliin. Oho. Wala sana nangyaring ganun. Pinigil nilang pumasok yung tao. Siyempre, nagpupumiglas. Boboto eh. Kaya, Di ba? Oo. kaya nagkaroon ng ganun. Oho. No, so, maliwanag na sila mismo ang gumawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, kaya nga nagkaganon-ganon ang Senado nung araw na yon. Oho. Pero hindi niya pwedeng sabihin na kami ang may kasalanan nun. Opo. At hindi ako naniniwala na nadungisan ang dignidad o integridad ng Senado nang dahil lang sa kanilang mga naratibo ngayon na pinipilit na ipamukha sa ating mamamayan na para bang kami ang may kagagawan nun. Yun. Oho. Kailangan ipaliwanag natin na mabuti yan. Opo. Sana ho, maintindihan ng ating mga kabayan, ano? Kasi kung talagang sisimulan, kumbaga sabi nyo nga, doon sa simula, kaya nagkaganon ang nangyari. At doon sa punto pa, nasa na, doon ata ang lalo nagdamdam si Senadora Pia na parang walang nangyari. Makalipas daw ang ilang araw na parang bagang wala nang nangyari lang, parang hindi na tayo concerned doon sa matapos na pangyari yun sa Senado. Kasi ako mismo, kahit na hindi ako masyadong nagkikikibo doon, dahil ano ba naman ang gagawin ko, nakakulong na kami ron eh. Opo. Dumating na yung sir, dyan lang po muna kayo. So nandun lang kami sa kwarto na yon. Opo. Pero itong mga kasama ko talaga, talagang may ninervyos talaga. No? Opo. At hindi ko naman sila... Aminado ng Senadora Pia. Hindi ko Ninervyos naman talaga. sila masisi. Opo. Nagtawagan na kung sino-sino. Si Senator Loren, naalala ko, tinawagan niya si Secretary John Vic. Ayan, opo. Si Pati si Director Matibag, tinawagan na, di ba? Senator Cayetano, Pia. ang tinawagan niya yata yung NBI. Opo, oho. Hanggang sa naririnig ko, dahil malakas na yung boses, na talagang medyo tense na kasi. Tensyonado na po tense talaga, na yung oh. sitwasyon. Oho. Anong ginagawa ng NBI dito? Sabi niya, ma'am, wala Wala kaming tauhan dyan. Wala kaming, oh yes. Anong sinasabi mo wala? Nandito nga at ikinonfront ng usahan namin, nagpaputok ng warning shot, ganyan. Oo. Ma'am, huwag niyo po akong sigawan. Lalong nagalit yung isa. Oo. Yun lang ba sasabihin mo sa akin? Sinasabi ko nga nagkakaroon na ng putukan, ba't hindi ka pumunta rito? Ganun. So, merong tense talaga. Oho. Na-tense talaga yung mga tao. Siguro kung si Senator Risa nandun, baka isa rin siya sa ninervyos din. Kasi hindi naman namin nalalaman kung ano ba anong nangyayari sa labas eh. Oho. Kasi meron din nauna, tila yata sinabi naman daw ng Senador Erwin Tulfo, bago nangyari yung Sen, ang kanilang punto na para bagang ibinibintang daw sa kanila na may timbre, kaya nakaalis daw yung mga minority ngayon, bago daw po naganap yun, na parang pinagbibintangan na alam nila yung mangyayaring pagpasok sa loob ng Senado. Ako naman, hindi ko naman pinag-iisipan sila na gano'n. Kasi nga, kung alas 7 na, maaari naman silang umuwi. Totoo naman. Na minority sila. Kung may pag-uusapan kami na sa majority, caucus lang naman yun eh. Oho. Pero ang hindi ko maintindihan, sino ba ang nagsabi sa mga staff namin na umuwi na? Kasi sa akin lang manggagaling yun eh. Opo.
ang rule sa Senado, pag nandun yung kanilang senador, walang aalis doon. Ng mga staff. Opo. Oo, Oo. ngayon, tumawag yung isa sa akin na nagsabing, sir, paano ito? Para may advice na raw sa kanilang May marista. advisory po. Oo. Sino ka ako basta po may tumawag dito na magsiuwi na po kami kasi maaari pong magkaroon ng commotion o maaaring magkaroon po ng incident dahil hindi po nakapag-secure ng TRO si Senator Bato, baka po pipilitin na huliin siya ngayon. Kaya para okay. po makaiwas sa anumang mga ibang pangyayari na hindi inaasahan, sinabi po namin. And nade-detect ko na medyo ninenervous na rin yung mga staff ko eh. So sabi ko, sige, umuwi na kayo. Ayun. Oho. Sino yung nagsabi nun? Oho. Wala naman sinabi yung usaan na, na magsiuwi na sila. Oho. Kasi marami daw ata sinabi ang mga staff ng Senador Sen na umuwi na ng mga oras na yun eh. Yun po ang kaya marami daw po talaga sa kanila ang naglabasan na ng opisina. Eh siguro, ito, pwedeng mangyari. Mga staff Opo. ng mga staff ng mga minority senators. Opo. Eh magkakakilala naman yung mga namin eh. oho. Magkakaibigan nga yung iba ron eh. Totoo po naman. Oho. Halimbawa, yung staff ng sino man sa kanila. Opo. Tumawag dun sa isang staff, oy, umuwi na kayo kasi pinauwi kami ng boss namin. Bakit? Eh, baka may mangyari eh. So gano'n na, kung hindi nila pinaalis yung kanilang mga, yung mga staff nila, na maaaring nagsitawag sa mga staff namin, hindi sana nagkaroon ng ganong alarma. Oho. Ay, nako. Anyway, Sen, saglit lamang po. Higop muna kayo ng mainit na kape dyan at tutuloy na natin ang ating kwentuhan. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sakyang pandagat? Kayo po ng... Hindi ko lang inaasahan si Senator Bato. Kaya lang, hindi ko naman Problema. Wala siya. hindi ko naman hihingin sa inyo ang paliwanag. Paano nga siya pupunta? Paano siya makakarating ng buong buo Sa oras na yun. sa oras araw na yun? Yes. Wala akong alam eh. Pero siya lang talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. Opo. Kaya nga nang dumating dyan eh. Napayakap kayo. Kita ko sa video eh. Namalikmatawa eh. si Senator Bato ba ito? Baka kamukha niya lang ito. Oho. Nung makita kong putlang-putla siya na humihingal at hinahabol niya yung hininga, napalapit takot na yaka. Anong nangyari? Hindi nga siya makapagsalita. Basta naulinigan ko lang. Hinahabol ako. Kasi sa mahinang hindi niya masabi. Hinahabol ako. Oho. O yun. At the rest is history. Ayun. Pero kung sinasabi fugitive, paano naging fugitive? Jen, paano daw ba yun? Kasi daw po, mukhang pinatututuhanan na meron talaga siyang, tanggapin natin, bagamat wala pa po nakakakita eh, na meron daw talaga siyang warrant of arrest Dati galing po sa ICC. pag-usapan natin yung warrant of arrest. Yan, warrant of arrest muna. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung procedural requirement para malaman natin na talagang yung issue ng ICC Opo. ay pinaraan doon sa mga proseso. Doon pa lang kasi mahirap kasing tanggapin, hindi valid yan. Kasi questionable nga yan eh. Questionable yan kasi substantive na proseso ang pinag-uusapan natin. Wala na tayong treaty sa kanila. Wala nang treaty talaga. Ang bubuhay lamang doon, magbibigay ng authority doon sa issuance ng warrant of arrest ay yung pagkakaroon ng treaty sa pagitan ng ICC at saka yung Pilipinas. Opo. Nawala na nga tayo sa treaty dahil kumalas tayo noong 2019. Huwag na nilang ipilit at kahit ano pang sabihin nila, ang nangyayari kasi, kilala mo yung matandang dating maestrado ng Korte Suprema. Yung tao na yun, kapag nagsalita yun, puro mali eh. Feeling pa rin niya, magaling sa Sen. Alam mo, sabi niya, magsasalita yun ng walang basihan eh. Basta magsasalita yun siya, very, very general eh. Sabi niya, alam ninyo, sabi niya, valid ka niya yung in-issue na warrant of arrest ng ICC. Opo. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, kasi yung crime against humanity, sabi niya, universal yan. Okay. Opo. Yung Section 17, sabi niya, ng Republic Act 9851, refers to the universality of jurisdiction. Ganyan lang yan, sabi niya. Saan ka naman nakakitang pagpapaliwanag na gano'n? Unang-una,
Nakita naman niya doon sa Section 17, merong kolatilya, merong condition doon. Okay, opo. Na para ngayon, yung aksyon na yon ay mapadaan mong legal, ipadaan mo according, sabi niya, Opo. to extradition laws and treaties. So, extradition at saka tratado. Oo, Opo. meron tayong extradition law, ito yung Presidential Decree 1096. Okay, opo. Di paraanin mo doon kung meron tayong extradition treaty, wala naman tayong Wala extradition tayo nun, treaty. opo, ho. Sa mga tweet, kahit meron tayong extradition law, kung wala naman tayong extradition treaty sa ICC, hindi pwedeng gamitin yon. Wala rin tayong treaty kasi nga lumabas na tayo sa pagiging miyembro o state party Opo. ng ICC. Oho. Siya ngayon ang pagbabasihan nun. Di ba? Papasok ka ngayon, magkarugtong yun eh. Section 17, pumunta ka sa, parang sa Biblia yan eh. Opo. Binasa mo yung, Nung pataas at pababa. binasa mo yung versikulo 17. Yan, oho. Ituloy mo sa versikulo 18. Yan, oho. Kasi magkadugtong yun. Para maunawaan mo mabuti. Opo. Di ba? Oho. Halimbawa, Jen, binasa mo yung versikulo 17. Yan. Itutuloy ko sa versikulo 18. Ayan. Oho. Yun namang section 18, tumutukoy naman sa primary jurisdiction. Okay. Okay, opo, so oho. universal jurisdiction, yung sinasabi ni yung, huwag na natin banggitin yun ang pangalan. Retiradong justice. Opo, retired justice. Na siya raw ang pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas, di ba? Okay. Oho. Yung primary jurisdiction, distinguido na ang ating mga RTCs, yun ang may jurisdiction sa mga krimen that are defined and penalized under this act. Ibig sabihin, RA 9851. Opo. Doon papasok ngayon yung prinsipyo ng complementarity ng ICC. Okay. Sa mga tweed, ang ICC dapat dinetermine muna niya. Marami namang paraan para i-determine niya. Susulat siya sa Supreme Court natin. Susulat siya sa DOJ. Sabi niya, mga kaibigan, kumusta po kayo riyan? Yan. Opo. Ang Mr. Chief Justice of the Philippines, pwede mo bang ideklara sa akin ngayon na ang inyong mga korte, mula sa inyo hanggang sa kababa-babaan, pinakamalit na korte ng inyong bansa, Nako, oho. kayo po ba'y bukas? Kayo po ba'y nag-ooperate? Oho. Hindi Kayo po gumagana ba ba'y kayo? Oho. may kakayahan at gumagana ba kayo na paglingkuran ang mga mamamayan sa kanilang mga legal na problema? Kahit ano yung criminal, administrative, legal, civil, blah, blah, blah. Di sumagot ngayon halimbawa Chief Justice. Opo. Yes, Mr. Executive Director, Oo. kami po'y handa, kami po'y competent, at bukas po kami 24/7. Opo. Paano papasok ngayon ang principle of complementarity? Opo, oho. So, halimbawa, kung masipag-sipag pa siya, sumulat siya sa DOJ, Mr. Secretary of the Department of Justice of the Philippines, ang inyo po bang mga piskal, yung mga piskal Yan, dyan opo, ninyo, mga kayo mga prosecutor. prosecutors po Oho. ninyo, kumpleto po ba kayo? Kayo po ba? Opo, ang totoo niyan sa RA 9851 pinapaghanda pa nga kami tungkol diyan sa pagpo-prosecute po ng mga krimen na nakadefine sa batas na yan, katulad po ng international crimes, ng genocide, ng mga high crimes and blah blah blah. Pati po yung aming human rights nakahanda po kasi po ito'y nasa batas namin. Kaya kami po'y handang-handa. Oho. Sa mga tweet, mapagtitibay niya, either prosecution or litigation, the Philippine government is able, Ayan. willing, Yan, opo. and competent to do their job. Oho. Paano ngayon papasok ang ICC? Yun ang pinaka-core principle nila Oho. Basahin ninyo yung kanilang preambular provisions, yung mga whereas, ganyan-ganyan. Opo. Papasok lang sila kapag yung domestic system, yung domestic legal system, Oh. ay wala nang maasahan Wala ang na, kanilang hindi na mga gumagana. Oh, yes. ang kanilang mga Yung mga korte mamamayan. nila. Opo. Kaya papasok siyang ganun. Hindi ba? Yes po. Paano ngayon yan? Ngayon, procedurally, testingin lang natin. Kasi, alam mo, kapag nag-issue ng request ang ICC, ang gagamitin niya Interpol. Opo. Yung request na yon will be subjected to evaluation
by the General Secretariat ng Interpol. Oho. Kapag na-evaluate niya yun, Jen, doon palang dadaan doon sa notification process and diffusion mechanism. May mekanismo yan Yes eh. po, oo. So, palagay nating dumaan doon. Sabi niya, okay yung ano mo, sabi niya ganyan. Palagay mo lang na pumasok na yung complementarity. Wala Nasunod. nang ano dito eh. Sabi natin, nasunod na nila, opo. Ibig sabihin, napagtibay nila na hindi gumagana ang korte natin, hindi gumagama ang fiscal natin. So, papasok sila ngayon. Yan, opo. So, pwede nang pumasok dahil nga iko-complement nila eh, okay. Magwawaran siya ngayon. Idadaan mo pa ngayon sa sa procedural process. May proseso Oh, pa rin, opo. Dumaan ba sa diffusion mechanism? Kasi magre-red notice pa yung ano eh. Oho. Pag nagkaroon ng red notice, makikipag talastasan ngayon ang Interpol doon sa ating National Central PCTC. Hindi. Opo. Under yun ng PCTC yun eh. Ah, Makikipag-coordinate sa National Central Board. Opo. Okay. Na nasa ilalim ng PCTC. Ayun kaya pala. So yun Oo. ngayon ang magsasabi yung NCB. Opo. Sasabihin niya ngayon, NBI, kayo po ang inaatasan namin sang-ayon po sa diffusion order and red notice order ng Interpol. Kayo po ang aming dinedeputize na mag-serve po ng warrant. Mag-implement ng warrant of Okay? arrest. Oo. At para po mai-serve po sa isang senador ng ating bansa. Oho. Lahat ng ito, ipakikita mo muna sa amin. Nangyari ba itong prosesong ito? Nako, mukhang hindi po lahat eh. Ngayon, dahil nga sa sinasabi lang nila, wala ng TRO, hindi nakakuha Yun ng po eh. TRO. Oho. Sinasabi ba ng Supreme Court dahil sa nawala ng TRO? Hindi pa nga kami tapos eh, kasi nga ang question, ang merito ng petition, ay kino-question niya yung validity ng ng warrant of arrest Oho. ng ICC kung meron silang jurisdiction pa. Kasi Sen, ito sabi ni Justice Secretary Bida natin, sabi niya una, ang warrant of arrest ng ICC ay nagtuturo kay De La Rosa bilang kasabwat sa drug war ng Administrasyong Duterte. Pangalawa, ang pag-aalis niya ng kustodiya sa Senado. Pangatlo, pagtanggi ng Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order laban sa warrant. Pangapat, ang pagiging enforceable nito sa ilalim daw po ng batas ng Pilipinas. Sen, ano ha? Yun nga yung tinatanong ko, saan mo hahanapin sa batas ng Pilipinas para ma-enforce mo? Oho. Yun na nga yun lang sagutin eh. Nasasabihin nila, because of the universality jurisdiction. Sabi nga nung matandang ex-justice. Oho. Oh. Asan nga yung universality? Sasabihin niya, Section 17. Oho. Basahin mo nga yung Section 17. Basahin mo lang ulit. Oho. Basahin tsaka unawain. In accordance Oho. with extradition laws and treaties. Oho. Iparaan mo doon. Oho. Wala nga eh. Wala na tayong tratado, wala tayong... Ang tanong mo ganito, yun bang warrant of arrest na inisyo ng ICC is universally enforceable? Okay, oho. Dapat yun ang sagutin ng Justice Secretary sa sarili niya. Oho. Dapat mag-research siya eh. Halimbawa sa Southeast Asia dyan, baka hindi niya alam. 11 members ng Southeast Asian nations. Opo. ASEAN, Alam mo ba na isa lang dyan ang member na ng ICC? Ganun po sa mga bansa Hulaan sa mo, isa. sa 11 member countries ng ASEAN, Opo. sino na lang ang miyembro ng ICC? Oho. Ano na ba? Ba't parang hindi mo naman alam? Alam mo na ito eh. Hindi, wala akong idea san eh. Wala. Oho. Alam kaya ni Justice Bida ng DOJ? Alam mo? Out of 11 members ng ASEAN, Oho. Ano ba? Cambodia na lang. Cambodia na lang ang miyembro ng ICC. Sa mga tweet, Oho. dapat padaan niya sa Cambodia, baka yun, pwede niyang Okay? Ganun ba? Naniniwala ka ba na ito nga yung pinag-uusapan natin eh. Ang pagpapatupad kasi ng para i-enforce mo yung ang ICC warrant of arrest, it will depend on the voluntary cooperation of the member states. Opo. Okay? Kasi wala ka naman pulis, wala ka naman sheriff. Oho. Kaso yung isang nagpapanggap na sheriff, Ayun. Nako. hindi man lang questionin, di ba? Oho. Nagpunta ron, minawagayway niya yung Yung warrant, may daladang po siya. ito yung warrant ng ICC. Yung ba yung paraan? Sinasabi ko eh.
Oho. O bakit sabihin ko sa iyo, dapat inaral ni Secretary Bida yung mga presidents nung pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC para sa ganun magkaroon siya ng batayan. Oho. Hindi yung dahil enforceable, dahil pinapayagan ng batas natin, hindi naman niya madistinggi. Anong batas ang nagbigay sa iyo ng authority? Wala man siyang masabi. O ito halimbawa, yung kaso ni Osama El Masri Najim, Opo. hindi ito in-enforce ng Italia. Sa Italia po ito. The Italian police arrested El Masri. However, the Court of Appeals stepped in and declared the arrest of El Masri in violation of domestic requirements under Italy's Law 237-2012. Okay. Iyon ang complementarity. Oh. Inaresto pero sa mga tuwid, hindi talaga sa lahat ng pagkakataon. So, alam ba ni Secretary Bida ito? Sana, Yung alam kaso niya. ni Omar Al-Bashir. Ano bansa naman po ito? Si Al-Bashir, Opo. hindi in-enforce ng South Africa. South Africa naman. Jordan, Oh. Djibouti, Uganda, Malawi, Kenya, and Democratic Republic of Congo. Tingnan mo. Itong lahat ng ito ay member ng ICC. Pero hindi nila inaresto si Hindi nila inimplement, Omar ano? Al-Bashir. Oho. Sa mga tweet, anong pinupunto natin dito? Hindi mo basta-basta may enforce yun kung ayaw nila. Voluntary lang. Opo. Sa panig nila yon. Tayo lang ang bansa sa mundo. Wala na nga tayong batayan. Oho. Wala na ngang batas na po pwedeng gamitin para i-enforce ang warrant na ito ng- pinipilit Opo. pa natin. Hindi lang tayo voluntary. Ang problema kasi nagkataon natang kalaban sa politik. Napipilitan tayo ba eh. Hindi lang Oo. kasi iba yung voluntary sa pilitan eh. Yes po, totoo naman. Oo. Ayaw talaga magpares ito nga. Sabi ni Pangulong Bongbong, walang sinabi ang opisinang ito. Walang patakaran ng gobyerno na aresto si Senador ba to? ba't nandun si Trillanes kasamang NBI? Ano ba talaga rito? Ang nangyayari rito? Oho. Di ba? Ito pa. Ito, mas sikat ito. Ayan, ano po yan? Benjamin Netanyahu ng Israel. ng Israel. Kilala natin yan, no? Kilala mo ito. Ito Opo. yung Prime Minister ng Israel. Opo. Kahit na miyembro ang France. Opo. Ang France, malalaking bansa ito. Germany, Opo. Poland, Italy, at saka yung Romania. Hindi, kanya. Ni-refuse. And until today, they continue to refuse Yes po. the enforcement of the warrant against Benjamin Netanyahu. Bakit ganon? Voluntary nga eh. Kaya wag mo niya sasabihin, como inisyo. Bakit naman tayo putya? Sapilitan na sapilitan. Talagang gitil na gitil tayo eh. Oo. Para bagang napakalaki po ng paglabag kung hindi natin i-implement eh. Mabubuisit ka talaga. Oo. Ito kahuli-huli yan. Pumunta sa Canada si Benjamin Netanyahu. Canada is a member of ICC. Oho. Hindi in-enforce ng Canada. Dapat hinuli ng Canadian authorities pala siya, no? Oo. Hindi ba sila napapahiya sa nangyayaring ganyan? Oo. Sino pa yung Sino pa yung isang matindi na Yan, di Oo, malaman Vladimir Putin ng Yan, Russia. ng Russia, oo. Oo. Hinamon pa sila ata ni Vladimir Putin eh. Sabi, Oho. sabi ni, Oo. Mongolia is a member of ICC. Oho. Pero sabi niya, hindi. Hindi natin pwedeng i-implement sa teritoryo natin yung ICC against Putin, sabi niya. Oo. Because customary international law, sabi niya. Under customary Oho. international law, President Putin is a sitting head of state, entitled and shall enjoy immunity, sabi niya. Opo. Bakit kami? Kami pa nga nagbigay ng protective custody. Bakit? Kino-question pa nila yung protective custody. Wala ka niya sa batas ang ang ganito at ganyan. Sabi ng gano'n. Hindi nga mali-limang kasama ko. Wala daw protective, wala daw kapangyarihan ng Senado na magkaroon ng protective custody sa kapwa yung senador. Pero sa mga ibang pagkakataon, di ba, mayroong protective custody. Lamang nung na sumuko na rin kami. Pero meron nga protective custody. Habang kino-question natin, kasi nga hindi nyo maipakita na valid nga yung warrant of arrest. Oho. Ano ba yung basis ng yung protective custody ng Senado diyan?
Ano ba ang... Para sa akin, the protective custody of the Senate is born out Okay. of self-preservation. Oho. Self-preservation is the first law of nature to protect Tama kayo. men Opo. and institutions. Yun ang basis. Ano bang pinagmulan ng lahat ng batas natin, mga statutes, mga constitution? Oho. Natural law. Yes po. Di ba? Self-preservation is natural law. Oho. Di ba? Anyway, Sen, ang problema kasi... Napakahirap paliwanagan yung mga... paano kasi mas pinakikinggan nila yung kasi naman yun, nagsalita kasi. Ako, ang pinakamarunong na abogado sa buong Pilipinas. O, edi sige. Doon, Sa'yo na. Then, saka marami nagsasalita ngayon, Sen, nabanggit nyo nga, mayroon pa mga dean ng College of Law, etc. Ano ba? Oo, nakalimutan ng mga din na yan, tsaka yung magagaling na mga abogado sa Pilipinas. Ang isang napakasimpleng patakaran ng ating Korte Suprema. Kapag ka ang isang kaso ay pinag-uusapan, nililitigate pa lang, Opo. huwag kayong gumagawa ng kung ano. Ako naman, kaya ginagawa ko because sa tungkulin ko sa Senado. Oho. Inaatake ang ganito, inaatake yung ganito, at tatayo sila ng ganito. Karapatan ko na gamitin din ang nalalaman ko para kontrahin ang kanilang opinion. Without necessarily addressing the merits of the case. Tama po naman. Di ba? Sila, ayun na lang, nandun lang sila, pakapi-kapi lang to. Pag kung magsalita, akala mo Parang yun ang buong katotohanan, no? Parang akala mo nandun na siya sa bulwagan ng Senado. Parang sila ang abogado ng kalaban ni Senador Bato de la Rosa. Kasi paano, yung iba naman kasi sa amin, mas gusto silang kinakausap, yung mga gano'n. Pupunta sa media, alam mo, nagpasya kang maging senador, nagpaboto ka, nangampanya ka Nagkataon na, binoto ka, may naniwala pa sa'yo, kahit paano. Di naging senador ka, di ba? Opo. Alam naman niya na ang Senado is a parliamentary body. Yes po. Oho. It is a deliberative assembly. Hindi naman siya tatayo doon makiharap ng debate. Yun lang po. Pupunta siya sa radyo, pupunta siya sa television. Sabi nga, merong napasulat sa Biblia. Na? Hahanapin mo siyang masikap, hindi mo siya matagpuan. Oo nga po. No? Minsan pupunta siya sa lounge, Oho. aakit siya sa opisina. Pero magsasalita pagkas tatakbo. Meron ba naman ganun? Nako. Oho. Pero ngayon, Sen, ang bago, kung sino daw po yung mga senador na magbibigay proteksyon kay Senador Bato de la Rosa, baka madamay daw ang mga senador na ito. Sabi nino. Sabi niya po ng DOJ. At yun daw pong mga nagpataka sa kanya, doon sa Senado, ay baka daw habulin din ng batas. Ako, masasabi ko lang hintayin mo kasi kung ano ang sasabihin ng Korte Suprema. Hindi mo ba alam na sinabi niya klarong-klaro yon? Opo. Hindi pa kami tapos doon sa main case. Yung merit ng kaso, pagdidebatihan pa namin ito. Oho. So, kung sasabihin niya na lahat ng nagpatakas o napakasangkapan sa pagtakas, hindi mo nga pwedeng gamitin yung pagtakas Opo. Wala siyang dapat takasan dahil wala ngang valid warrant of arrest sa akin. Kaya pala sinabi ni Senador de la Rosa, ni Senador Robin kahapon nung nakapanayam namin, ito, ipinakikita, nakisabay sa akin yung tao Sinabi sa akin, pag uwi mo, sige, sasabay na ako. Nakita doon sila ng mga pulis. Nakisakay siguro. Opo, nakita doon ng pulis kung sino. Hindi naman doon sila hinaharang. Kung nakisakay sa akin, isasakay ko rin naman siya. Ayun na nga po Ayun naman ang masama ron. kasi wala naman silang talagang arrest warrant. Sana kung nakalagay sa revised penal code, Oho. kapag kayo'y nagpasakay yung sasakyan, meron kayong criminal responsibility. Yung baka pwede yun. Nako. Pero kamo nakisakay lang sa'yo, boss, baka pwede naman akong... Makisakay kasi wala akong sasakyan. Gawa nang dumating ako rito, nakisakay ako kay Senador Cayetano. Naplatang sasakyan ko sa paano naman kasi kasakatatakbo ko kasi. Hindi ko na naano yung sasakyan ko wala na palang hangin yun Makisakay muna ako sa'yo. Halika, pre. Kasalanan ba yun? Hindi po. Siyempre, bilang senador, kapwa yung senador. Di ba nung nagpasaring na naman yung isa Oho.
Sumakay pala kanya sa kotse ni ganito. Talagang may ano niya, silang mag-ate lang, sabi niya. Alam mo naman yun, di ba? Opo, oo. Siyempre, dahil nga sa pangyayari, medyo mataas na yung emotion, sinagot siya. Sana wag naman kayong ganyan na para bang napakalaking pangyayaring meron pang kalakip na krimen ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya bakit naman kayo magsasalita ng ganyan? Ako, nakisakay ako sa maraming pagkakataon sa mga kasama natin. Opo. May issue ba yun? Tapos mag-apologize. Hindi, nakakuha naman kasi ako ng reliable A1 information. Reliable A1 pa eh. A1 pa, mali pala. Di wag kang mag-apologize kung A1 reliable, di ba? Eh, problema, inamin nung kuya, Senador Alan, sa kanya pala, hindi pala doon sa ate. Ang talagang kinasasama lang na loob, sinabi ko sa'yo, na hindi nila inaasahan, nasusulpot yung mama. Yun, Hindi nila na natunugan na gano'n ang mangyayari. Kaya nga, sikip na sikip ang dibdib. Naku. Yan na lang ang pag-usapan, yung gano'n. Wag na kayong kung ano-ano pa yung masakit ang loob nyo sa nangyari. Di ba, nakapagsalita pa ako ron eh. Nagtatali-talinuhan man ang matching. Nauutakan pa rin. Yun ang sama ng loob eh. Yun na lang, wag na kayong ano. Naku. Kung ano-ano pang mga, di ba? Anyway, Sen, bago lang tayo mag-break, mayroon tayo sa